Kapag ang isang bagong manga ay naumpisahan na, kung minsan, dito ay hindi may iwasan ang mga ilang kawalan ng katiyakan kung ang mga ito ay magpapatuloy pa ba ng mahabang panahon. Sa kadahilanan din na karaniwang hindi alam ng mga may akda kung ano mismo ang kanilang pupuntahan sa kanilang pinakaunang kabanata na nagre-resulta na pati ang mga susunod na kabanata ay hindi na naitutuloy. At kaya sa mas mabisang paraan na maiwasan ito ay ang pagkakaroon ng mga pagbabago sa mga kwento na ang magiging parte sana ng kwento ay magiging patapon na lamang. At meron din naman na hindi dahil sa patapon ang isang parte ng kwento, kundi dahil sa iba pang kadahilanan na maaaring magiging maiksi ang kalalabasan nito kung hindi ito aalisin sa kwento. So marami pang dahilan kung bakit nga nagkakaganon ang isang kwento. Pero ngayon, speaking of that problem, atin nga tatalakayin ang patungkol sa isang bagay na bigla na nga lang ding inalis at nawala sa kwento ng Naruto series. At malamang ang marami sa atin ay hindi nga rin nabigyang pansin ang bigla ang pagkawala nito sa kwento. It's gone. Parang rinigan lang ni Sasuke. Naging rinigan. So tara, umpisa na natin. Chapter 1 ng Naruto. Naalala nyo pa ba guys? Yung bolang kristal ni Hiruzen na tinatawag nating telescope technique. Nakita natin ito nung may tinakas nga si Naruto, yung secret technique. At habang lumalayo si Naruto, nakikita naman siya ni Hiruzen. Kaya dyan nagpadala pa nga ng mga ninja si Hiruzen dahil nga baka makuha ni Mizuki yung secret scroll technique na pinakuha niya kay Naruto na alam naman natin na niloko lang siya ni Mizuki. Na nandyan nga din si Iruka para pigilan naman si Naruto. So lahat ng mga pangyayaring yan ay nakakita nga ni Hiruzen sa pamamagitan nitong telescope technique or crystal ball jutsu. So habang pinapanood ni Hiruzen ang mga pangyayari habang siya ay nasa office na parang chill mode nga lang itong si Hiruzen mga parikoy dahil nga umabot pa nga na nakapag-release si Naruto ng 1000 of Shadow Clones at pinakita din na ipinasa ni Iruka bilang ninja si Naruto sa part na yan. So sa dami ng pangyayari parang Netflix and chill nga lang itong si kumparing Hiruzen. So hindi lang yan, pagdating naman sa chapter 2, nakita na naman natin na itong telescope technique ay ginamit na naman ni Hiruzen. Diba nung magkatagpo si Konohamaru at Naruto? Tapos yung palit anyo technique ni Naruto, ginamit niya kay Sir Ebisu. So doon nga parang Netflix and chill lang itong si Hiruzen Sarutobi, no? So ngayon ang problema, nasaan na nga ba? Nasaan na itong telescope technique or crystal ball jutsu ni Hiruzen Sarutobi? Kasi chapter 1 ng Naruto, pinakita agad. Tapos pagdating chapter 2, after nun, bigla na lang nasaan na nga ba ang bagay na ito? Ano nang nangyari sa napakahalagang bagay na crystal ball na ito? Bakit inalis ito? Bakit bigla na lang itong nawala? Bakit ganon? Anong mga posibleng dahilan? Ano ba? Na-short ba sa budget si Hiruzen kay Naruto? Kaya itong bolang kristal ay binenta niya kay Boss Toyo? So anong mga dahilan? Bakit bigla na lang itong inalis sa buong kwento ng Naruto? So ito mga pare ko yan, no? Alam naman natin na ang author ng anime na ito ay hindi basta-basta nag-aalis ng isang bagay na walang dahilan. So tulad nga sinabi natin kanina, hindi ito lalabas na walang kwenta or parang patapong part na lang ng kwento na magsasabi rin na itong crystal ball jutsu ni Hiruzen ay hindi inalis ng author na walang malalim na dahilan. Kasi ito itong crystal ball jutsu ni Hiruzen, nilagay yan ng author para magmukhang napakahusay ni Hiruzen na lalabas na alam niya ang lahat ng bagay sa Konoha at sa mga mamamayan nito dahil nga sa pamamagitan nitong telescope technique. So yun sana ang initial intention ng author kay Hiruzen. Ngayon, para sa isang tamang desisyon na ginawa ng author na alisin sa kwento itong telescope technique sa kadahilanan na ito nga ay makakasira sa kwento ng Naruto na kung ating ang iisipin ay magdudulot ito ng napakadaming problema. Problema na kapag nanatili pa ang bagay na ito ay tiyak na hindi nga hahaba ang kwento ng Naruto. Kasi nakita naman natin guys kung ano yung kayang gawin ng technique na ito. By peering into a crystal ball, the user can see the current activities of anyone whose chakra signature they know. Users can view subjects from any location regardless of distance or potential obstructions, making it ideal for intelligence gathering. The third Hokage used this technique to monitor villagers of the Konoha village and thus maintain public order. So yun guys, diba? Napakaduga nga kasi talaga ng abilidad na ito. Isipin mo, kahit sinong ninja pwede mong ma-spy o ma-monitor basta alam mo ang kanyang chakra signature. Ngayon, para malaman mo o makuha mo yung chakra signature ng isang tao, napakadali lang
lang yun guys. Basta nagkaroon ka na ng interact doon sa tao o ninjang yon, o kahit nag-usap lang kayo, sa pamamagitan yon, malalaman mo na yung chakra signature niya. Sa pamamagitan nun ay magagawa mo na mabasa o makabisa yung chakra signature ng isang tao. Ganun lang kadali makakuha yung chakra signature guys. Ngayon, isipin nyo kung nag-i-exist pa ito after nung mga ilang episode o chapter ng Naruto. So ang mangyayari, papangit yung kwento. Kasi ang mangyayari, kung iisipin, mawawalan din ng privacy yung ibang tao doon, no? Halimbawa, yung mga tao sa Konoha, may mga privacy din yun. Kasi nga nagagawa niyang i-monitor yung lahat ng tao sa Konoha, di ba? Kahit gaano pa yung kalayo, kahit saan pa pumunta. Tulad nga nangyayari kay Naruto, kahit saan pumunta, kahit lumabas ng Konoha, nakakita ng Hiruzen. So ngayon, sa ibang tao naman, magiging ano na to, pangit ang kalalabasan. Kasi monitor na monitor ni Hiruzen yung mga tao sa Konoha. Miski yung pag-uusap patungkol sa Kyuubi ni Naruto, hindi pwedeng pag-usapan yun. Kasi mahuhuli agad sila ni Hiruzen. Di ba guys, pinagbabawal ni Hiruzen yun, yung pag-uusap patungkol sa halimaw na nasa loob ng katawan ni Naruto. Dahil kapag nahuli sila ni Hiruzen, ipapatawan nga sila ng kaukulang parusa. So medyo pangit nga rin talaga ang kakalabasan. Dun pa nga lang kasi masabi natin na privacy na nga ng tao yung ibang bagay, tapos malalaman pa rin ni Hiruzen. Kahit hindi naman patungkol sa halimaw sa katawan ni Naruto, yung ibang bagay dun na mapag-uusapan ng mga mamamayan ng Konoha, malalaman pa rin ni Hiruzen. So pangit naman yun para sa privacy ng tao. At isa pa, kung nag-i-exist pa itong Crystal Ball Jutsu, sa pamamagitan yan, dapat na-locate na agad nila o na-monitor si Sasuke kung saan man siya naroroon na dinala ni Orochimaru. Di ba alam naman nila yung chakra signature ni Sasuke? So mula pagkabata ni Sasuke na pumunta siya kay Orochimaru, dapat alam nila yon. Malalaman nila yung lokasyon ni Sasuke using Crystal Ball Jutsu. At saka doon sa Shippuden, doon sa part na i-rescue uli nila si Sasuke at dadakpin si Itachi. So dapat sa part na yan, mabilis nila malolocate sila Sasuke at Itachi, no? Di na sila gagamit ng mga summoning dog para hanapin yung location nila. Using Crystal Ball Jutsu lang, alam na agad na nila kung nasaan sila Sasuke. So sa pamamagitan noon, dapat basic na agad nilang na-rescue o nabawi si Sasuke. Kumbaga parang gagawin lang nila sa rescue mission, ay pretig din natin sa Crystal Ball Jutsu. Saan na ba yung location nila Sasuke? Ayun, goods, nandito siya. Tara, punta natin. So ganun lang nilang kadali malolocate yung mga nawawalang ninja, no? Oh guys, maganda rin siya panggamit sa mga mission. Halimbawa, may mga ninja na gipit sa mission, pwede na lang back-upan agad kasi nakita nga ni Hiruzen. Halimbawa na lang yung kay Jiraiya. So kung nag-i-exist pa yung Crystal Ball Jutsu na yan, mamonitor din ni Hiruzen or sino man mapag-iiwanan ng jutsu na yan, makikita nila yung sitwasyon ni Jiraiya na nilabanan si Pain. So sa pagkakataong yun, pwede na lang back-upan si Jiraiya at para maitakas ito. So mangyayari, papangit ang kwento. Makakaligtas si Jiraiya, tapos mabilis na lang makakalat yung impormasyon about kay Pain, tapos magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na matalo nga si Pain. And so on, so on. Then ang mangyayari ngayon, iikli ang kwento. Hindi rin magkakaroon ng Pain versus Kyuubi Naruto. Hindi magiging bayani si Naruto sa Konoha. At saka ito pa guys, tignan nyo. Dun sa planong kudita ng Uchiha Clan, di ba alam ni Hiruzen yung chakra signature ni Fugaku? So kung ayang Crystal Ball Jutsu na yan, pinakita na ginamit ni Hiruzen bago ang kudita ng Uchiha, pangit na naman ang kakalabasan. Kasi malalaman agad ni, di ba, ni Hiruzen yung planong kudita ng Uchiha. Titignan niya lang dun sa Crystal Ball Jutsu. Wala na. Lalabas, wala na ring role si Itachi bilang tagatawid balita between Uchiha at Konoha. At saka isipin nyo, kahit sabihin pa natin na nagkaroon nga ng Uchiha Massacre, tapos naging spy na ng Akatsuki si Itachi. So ibig sabihin, nalabas, malalaman din ni Hiruzen kung ano nga ba yung mga pinaplano ng Akatsuki. Kasi si Itachi nasa Akatsuki, di ba? So ibig sabihin, lahat ng nakakita at nalalaman ni Itachi ay ma-transfer o malaman din ni Hiruzen. Ganun niya kabilis na malalaman yung mga detalye patungkol sa Akatsuki. So di ba, ang pangit ang kalalabasan. Iikli talaga ang kwento. So at sabihin na natin na pumanaw si Hiruzen tapos may ibang nakagamit nun sa Konoha. Halimbawa sila Kakashi, nagagamit yung jutsu na yan kasi naiwan ni Hiruzen. Halimbawa si Asuma, nakaharap sila Hidan at Kakuzu. So kung nag-i-exist pa itong Crystal Ball Jutsu, lalabas, makakita agad din ng Kakashi na nasa panganib sila Asuma, di ba? So pangyayari, mababackupan agad nila sila Asuma, tapos hindi ba mamatay si Asuma? So maraming part ng kwento talaga ang lilihis at magbabago. At saka ito paano, isipin nyo, maagang malalaman ni Kakashi kung sino nga ba yung totoong tao behind dito sa Orange Mask. Malalaman agad ni Kakashi yan na si Obito. Kasi nga di ba alam ni Kakashi yung chakra signature ni Obito. So ang mangyayari, pag tumingin si Kakashi sa Crystal Ball at alamin niya kung sino nga ba itong Orange Mask, ang mangyayari, makikita ni Kakashi na ang tao sa likod niyan is doon naninirahan sa Jikokan Gekai, which is si Obito. So doon pa lang huli na si Obito. Ikaw pala yung Obito, lakas ng trip mo, kasi nakakita ni Kakashi, di ba? Using Crystal Ball Jutsu. Lods, paano yan? Baka matunugan ng di ba, yung biktima nila na may nagmo-monitor sa kanila. So guys, ganito.
Hindi yon, hindi pwede. Hindi mangyayari na matutunugan ng minomonitor mo na tinitignan mo siya. Kasi nga isipin nyo, no? Si Naruto nga hindi niya napansin eh. Sila Iruka. Hindi nila alam na pinapanood na sila, no? Kumbaga kasi wala namang camera doon na sumusunod kapag tinitignan ka sa Crystal Ball Jutsu. Chakra signature lang ang kailangan sa'yo para masundan ka at makita ka. Kaya guys, malabong mamonitor nila, halimbawa nila Obito, makita siya ni Kakashi, yung Akatsuki, mamomonitor, yung ibang kalaban, makita rin, mamonitor. So, hindi nila mararamdaman yon na may tumitingin sa kanila. So, ganun nga kaduga itong jutsu na ito, na mabuti na nga lang talaga, naglaho na agad ito. Kasi nga, ang dami nga pwedeng maging pangit sa pangyayari. At saka ito pa guys, ito pa yung malala. Isipin nyo, naiwan ni ni Hiruzen, tapos nakita ni Jiraiya. Pag ito ginamit ni Jiraiya, nako po, alam nyo na. Yung tipo naglalakbay pa lang sila ni Naruto, kasama sa ginagawa niya mga pamboboso. So isipin nyo, ang daming nakahalubilo ni Jiraiya na babae. Nako po, alam na natin kung anong gagawin ni Jiraiya dito. Si Tsunade, alam niya yung chakra signature. So alam na, di ba? Buti na lang talaga na wala na itong jutsu na to. Napakaraming pwedeng mangyari o magbago sa kwento mga pare, no? Pero bukod dyan sa kilala nating si Hiruzen ang nakakagamit niyan. Bukod dyan guys, may isa pang karakter dito sa Naruto na gumagamit ng technique na yan. At wala siya sa mundo ng mga tao. At ito nga ay si Gamamaru. So nakita naman natin guys, may sariling Crystal Ball Jutsu itong si Gamamaru. Which is nagagawa niyang i-monitor yung mga ilang bagay din. Katulad na lang ng pakikipaglaban ni Naruto kay Nagato. Doon nga sa part ng Tokno Jutsu, di ba? Yung nag-uusap na sila Naruto at Nagato. Nakikita ni Gamamaru at napapanood niya ang mga nangyayari. Pero I guess mas high level itong ginagamit ni Gamamaru na Crystal Ball Jutsu. Kasi kumbaga parang ito yung ginagamit ni Gamamaru, no, para makita yung far future. Tulad ng sinasabi ni Gamamaru na magiging isa sa estudyante ni Jiraiya ay ang magdadala ng kapayapaan sa mundo ng mga ninja. So ay ang propesya ni Gamamaru, di ba? Mukhang dyan niya nakuha sa Crystal Ball Jutsu na yan na ginamit niya. So masabi natin na mas high level nga yung Crystal Ball Jutsu na itong ni Gamamaru kumpara sa ginamit ni Hiruzen. But anyway, ang pangit pa nga rin talaga kung nag-exist nga yung jutsu na ito. Kaya guys, masabi natin na napakahusay ng author. Napakagandang ideya ang ginawa niya na binago nga o tinanggal ang jutsu na ito na para nga mas lalo pang humaba ang kwento ng Naruto. Kaya thank you Mr. Kishimoto. Napakahusay mo mag-isip. At yun nga guys ang ating talakayan for today's video. Sana ay nag-enjoy kayo at pakilike na rin kung nagustuhan nyo. And don't forget to hit the subscribe button. Maraming salamat guys. Hanggang dito tayo nagpapaalam.